para sa inyo po. Kami po lahat dito, we're very, very aware, familiar na ikaw po ay isang adventurer, mahilig ka po sa rides, nature trips, and action-packed activities. How vital is it for you to use Beldal's Zero Filter Sunscreen before heading out on your adventures? Well, noon, hindi ko talaga iniisip yun. Wala akong masyadong self-care noon. Until na-meet ko yung asawa ko, na siya talaga yung nagturo sa akin na alagaan ko yung balat ko at siya yung nagpakilala sa akin ng mga sunscreen. And napaka-importante sa lifestyle namin kasi syempre kami pareho mahilig kami magmotor, mahilig kami sa mga outdoor adventures. At syempre kapag nagtitaping, grabe rin yung mga ilaw na nakatutok sa amin. So talagang napaka-essential ng pag-a-apply ng sunscreen sa mga balat namin bago gawin yung mga activities o mga trabaho man. In fairness, di ba? Iba rin talaga yung nagiging influence ng mga taong mahal natin. Kumbaga kung ano yung ginagawa nila, gagawin din natin. At ito ay para sa ilalong ikakabongga ng ating mga skins. Mami Ray, may tanong ako para sa iyo, syempre. Bukod po sa nasabi nyo na napakabait, grabe po yung effort ni Sir Dennis Trillo sa pagpunta nung nagpa-block screening po for Green Bones noong December. Bakit po Mr. Dennis Trillo ang inyo pong napili as Beldal's newest endorser po? What made him the perfect fit for the brand? Number one kasi, pag sinasabi mo endorser, laging babae, di ba? Laging sexy, laging maputi, di ba? Kailangan din natin na paggamitin talaga yung mga lalaki. Kasi may mga dati na akong nililigawan na actors na maging ambassador. Literal, nag-survey ako, yung mga lalaki, kung anong sabon sa mukha, yun na rin sabon sa katawan hanggang pinakamababa. Tama? So parang lugi naman ako sa kanila. Kaya gusto kong i-push yung mga lalaki na gumamit gaya ni Dennis, ang daming series, ang daming pelikula. Nakakalimutan natin na ang the best anti-aging secret ay sunscreen. Tapos sila nagmumotor silang mag-asawa. Hindi natin alam na okay lang maarawan. Of course, okay lang kasi may vitamins yan, di ba? Pero hindi natin alam na susunog yung skin natin, nagkaka-lines tayo. Kaya gusto natin i-share na dapat ang babae at ang lalaki ay dapat gumagamit ng sunscreen kasi anti-aging. Kasi parehas na kaming nasa 40 plus din ni Dennis. Kailangan forever na bagets kami pag nandito sa Beauty Derm and Beldal's family. Yan. I-emphasize natin ang pinaka-importanting skincare product ay always and forever sunscreen. Yun. Yes! O diba? Talaga namang madalas nating naririnig yan na hindi lang basta tumatapat tayo sa sinag ng araw. Kahit na nasa loob lang tayo ng bahay, it's very, very important to wear At saka hindi pa siya talaga Beauty Derm Ambassador. Sinishare na sa akin ni Jenny na ate nakikigamit si Dennis. Ganyan. O sige, bigyan na di ba? Vitamins din niya, ganyan. Ini-spray din niya. Lahat pa yung serum ginagamit din ni Dennis. So nakakatuwa. Yun yung mga foodish namin. Totoo glass skin, ano? Yes. Thank you, Sir Dennis. Thank you, Mama Ray. Hindi ko na patatagalin. Diretso na po natin sa mga friends from the press. Ang unang magtatanong, nakasama natin, of course, from Kapuso Network. Agad-agad, Tito Lar Santiago. Tito Lar. Wala si Tito Lar, okay. Ang susunod na magtatanong ay si Tita Lar naman. Susunod na magtatanong ay si Ate Marinel of Inquirer. Ayan. Two questions muna po kay Miss Ray and then for Dennis. Miss Ray, well, alam naman natin na yung wife ni Dennis is an ambassador ng Beauty Derm. Pero bukod po doon na po yung considerations ninyo for getting Dennis. Kasama rin po ba yung maging best actor niya at saka yung success niya sa TikTok na sobrang funny niya. Ayan. Try natin, ma'am. Mahiyain to. Yun ang na-discover ko sa kanya. Ano po kasi syempre, gusto ko talaga na makuha, dream ko talaga yun ever since mamulat ng mga A-listers sa industriya. At mga 2017 nga, nililigawan ko na si Jenny Lynn eh. Kaso nagpakasyon siya ng konti kasi nga gusto yung mag-conceive at that time. So talagang meant to be talaga kami kasi ang tagal ko siyang hinintay. And she's been using my spray, yung home spray. Sinend ko pa nga sa kanya, "Bet, tignan mo, isa ka pa sa unang nag-promote before sa may teleserye siya." Tapos nung mas makilala ko sila, kasi po sa tagal ko na rin po na kumukuha ng mga ambassadors, hindi lang naman yung mahal nila yung produkto mo, nagpo-post sila, nararamdaman mo kasi yung pagmamahal at nagra-radiate po yun eh. Nakikita talaga ng consumers. Yun. Sakaling niyo naman po ako, gusto ko pamilya talaga yung aking mga endorsers. Ayun. Next question, Miss Ray. Ano yung
pointers or advice bilang Mother's Day po this coming weekend? Ano po yung pointers or advice mo kay Dennis as a girl dad? Yun, kasi mahirap din pong role yun. Ay, ano pong advice ko? Naku, napakabait po nito na asawa at tatay eh. Kaya parang wala na akong ma-advise sa kanya. At pares ata kami may anak na sa college. Tama? Oo. Kaya mamaya may interview ako ma'am, ipapakita natin. So I think parang wala na akong extra words for him. Kasi makikita niyo kung sino talaga si Dennis Trillo mamaya sa aming interview. Okay. Pero Miss Ray, iba po kasi mag-alaga yata ng baby girl. Wala po kasi akong baby girl. So, ano po ba siya? Mas challenging po ba? Ano ma'am eh, dahil nga may boy and girl kaming pareho. Actually, yung girl ko kanina, kasama ko dahil nga bakasyon eh. Sa mga baby girl kasi at sa panahong ito, yung mga bata ngayon, hindi ko alam, napaka-emosyonal ng mga bagets ngayon, di ba? Parang dati, tayo konting lang, papaluin ng parents natin, takot na takot tayo. Ngayon, baliktad. Tayo ang takot sa ating mga anak. Parang dagdagan pa natin ang ating pasensya kasi hindi na tulad ng ating henerasyon na napakamabait natin at masunurin ng mga anak. So, konting gabay at lagi nating pakinggan ang ating mga anak. Kasi hindi na sila nag-open up eh. Kailangan tanungin mo sila, anak, kumusta? Ganito, ganyan. Pero medyo malayo-layo pa ang gagabayin niya dahil ilang taon na si Dylan? 3 years old. 3 years old sila po. 3 years. Yun. Thank you, Ma'am Marina. Thank you po, Miss Ray. So, punta na po kay Dennis. Nga yung lessons na na-surprise ka, natutunan mo after becoming a father to Dylan? Kasi nga, yun nga, you're a girl dad. Well, siguro, malaking-malaki dahil katulad na sinabi mo, iba talaga mag-alaga, lalo na kapag babae, mas sensitive sila, mas maarte. Pero siguro, ang pinaka natutunan ko habang inaalagaan tong aming bunso, ito talaga yung time na nakatutok kami kami ng asawa ko na palakihin talaga, nakatutok kami every step of the way. Dahil, kumbaga yung mga pagkukulang namin doon sa mga nauna naming mga anak, dito namin na ibubuhos. Dahil syempre, nung time na nagkaroon kami ng mga anak, medyo nangangapa-ngapa pa kami mga bata pa. Pero lahat ng mga experiences namin doon, kumbaga na-correct namin at ngayon, siguro kaya mas magaling kami ng parents ngayon dahil dun sa mga bagay. Okay, last na lang. So, bukod dun sa in-encourage ka ni Jen na mag-sunscreen na, ano ba yung what's the best thing about her pagdating sa pagiging mom ni Dylan? Siguro yung lagi ko itong sinasabi sa mga interviews, yung ability niya sa pagdidisiplina, napaka-importante yun. Kasi ako, feeling ko yun naman yung weakness ko and yun yung strength niya. Kasi kaya niyang magbigay ng tough love kaya niyang tiisin yung mga iyak ng bata. Ako, medyo malambot yung puso ko sa mga ganun. Kaya doon ako believe sa kanya na kaya niyang gawin yun sa anak namin. And naniniwala ako na isa yun sa mga key para talagang lumaking mabuting bata yung mga anak. So, siya yung disciplinarian, ikaw yung nag-overindulge, ganun ba? Parang ganun na. Thank you po, Miss Ray and Dennis. Thank you. Thank you, ma'am. Maraming salamat, Ate Marinel. Susunod, tawagin naman natin si Sir Bobby of Manila Bulletin. Sir Bobby. Magandang hapon po. Hello, Miss Ray, Dennis. Miss Ray, question mo. So, may power couple ka na sa Beauty Derm family, na si Dennis and Jen. So, gaano po sila kadali kausap para mapasama sa Beauty Derm family? Napakadali po. Saka minsan, din po, napaka-importante rin ng management. Kasi pag mahal mo yung manager din, saka dali mo nilang kausap, very considerate. Hi naman po, kay Ma'am Kat, and Sir Jan, nandyan sila. Tita Becky, hello. Ayan. Tita Becky, napakadaling kausap. Minsan nga, kahit not for anything kahit hindi mo masyadong pet yung alaga, kumbaga literal. Pero pag napakabait tong manager, okay, ang dali kong kausap Kaya po yun. Tapos syempre, gusto ko na mapasama talaga doon pa ang Jen din. Kaya, tas ngayon mas nakikilala ko po sila ng personal, kaya mas napamahal na po sila sa akin. Kaya I think, sobrang deserve nila ang ganitong press con. And then Miss Ray, sa Mother's Day, message po sa lahat ng mothers. Sa lahat ng mothers, kaya natin to. Ayan.
maging nanay, tama po, pero napakasaya, napaka-fulfilling. Yun palang gift na nagkaroon ka ng anak. Everyday grateful ako doon. Nakikita sila na mabait. At syempre, lagi ako nagbabrag. Last time, nag-press con tayo. The next day, in-announce na valedictorian yung anak ko eh. Hindi naman, well, modesty aside, I can buy anything I want because nga, sa pagsisikap din ng ilang taon. Pero mas super rewarding na makita na ang mga anak mo mababait, matatalino, at magiging maganda yung future nila. Yun ang best. So dapat mag-pray lang lagi. At itong natutunan ko rin, ipag-pray daw yung taong makakasama ng anak mo. Napaka-advance. Kasi may binata na akong anak. Dapat pala pinag-pray din natin yung magiging partners ng ating mga anak. Idagdag natin sa ating prayers. So just enjoy the ride kasi napakasarap maging nanay. At every day, kailangan ipakita mo sa mga tao na nasa tabi mo kung gaano mo sila kamahal. Ganun lang, sir. Okay. Yan. Okay, Mr. Dennis naman. Sir Dennis, ano pang naging effect sa inyo nung product? Of course, tinayin mo na yung product na bago nyo sila in-endorse. No? Effect mo sa inyo ng product nung ginamit ko ninyo? Siguro yung effect niya, syempre, maganda siyang pang-filter ng mga deadly UV rays. And isang nagustuhan ko dun sa product na yun ay napaka-light niyang i-apply sa mukha. Parang pagkalagay mo, parang after a few minutes, parang feeling mo walang nakalagay sa mukha mo. So napaka-importante yun dahil lalo na pagka pinapawisan ka, pagka napupunta na sa mata mo, hindi siya masakit sa mata. And Hapdi kasi yung iba. Yung iba kasi napaka-hapdi at mahihirapan ka lalo na pag nasa beach ka or mababasa ka ng pawis. Yun. Okay, lately Dennis, napaka-active din yung dalaw ni Jen sa social media poster like sa TikTok. Ano ba, naging parte na ba siya ng buhay ninyo na talagang everyday, every night talagang pinag-uusapan ninyo ni Jen na o dapat ito bukas, parang may scheduling na ng mga posting ninyo or kung ano yung mga pinaplano nyo i-post. Naging part na ba siya ng buhay ninyo, yung social media? Medyo naging part na yun ng schedule. Talagang naglalaan kami ng araw para mag-shoot ng content dahil syempre marami kaming mga kailangan mga i-post. Hindi lang yung mga kalokohan, kundi syempre yung mga pinagkakautangan namin ng loob. So yun yung mga ginagawa namin. Naging parte na ng buhay namin yung kasama na yun sa schedule dahil kumbaga parte na rin yun ng trabaho at kailangan magbigay ka talaga ng oras para mapaganda siya dahil matindi yung labanan di ba? Sa social media kailangan effort ka palagi. Pero like, nag-enjoy ka ba naman? Like, minsan gusto mo yung pinapagawa ni Jen na talagang nag-meet ba kayo halfway na ayoko yan or gusto ko to? How do you deal with that kapag yung mga... Well, yun siguro maganda sa mag-asawa na pag-usapan nyo kung ano yung mga gusto at ayaw ninyong gawin. Nagkakasundo kayo sa isang bagay. Pero most importantly, yung teamwork na nabubuo pagka nagtatrabaho kayo na magkasama. Yun siguro yung napaka-importante ron. Dahil yung teamwork na yun, na-apply nyo siya hindi lang sa trabaho, kundi sa mga personal na buhay, sa lahat ng bagay, sa totoo lang. And then last question, so how do you handle negative comments, criticisms? Ako po, pagka may negative, lumalayo ako doon, hindi ko siya pinapansin kasi lalo na hindi naman totoo at hindi makakatulong sa'yo. Sasama lang yung pakiramdam mo kapag nakapasa ka ng mga ganun. So ako talagang lumalayo ako dyan, mas nandun ako sa positive side. Kaya ganun yung mga ginagawa kong mga videos sa social media dahil gusto kong maka-inspire ng positivity sa mga araw ng mga tao, sa mga problema na nararamdaman nila. Ayun, hindi ko lang pinapansin yung mga negative na comments. Okay, thank you so much. Congratulations. Maraming salamat po, Sir Bobby of Manila Bulletin. Diretso tayo, Mami Ray and Sir Dennis. Susunod na tatawagin natin ay mula naman sa ABS-CBN News Online, Sir Josh Mercado. Hello po. Hi. Mr. Ray, ang question ko lang, gaano nakarami yung mga users na lalaki ngayon based sa data ninyo? And ano yung feedback na nakukuha nyo from them? Ma'am Rhea. Ako, napakaliit. Napakaliit talaga ng around 20% lang ang gumagamit ng skincare products sa men's talaga. Kaya kung ini-expect nila na girl yung Beldells natin, kaya dapat si Dennis ang mag-push pa na. Kailangan talaga natin mag-skincare. And Dennis, as someone who has worked in showbiz for many years, have you always felt the pressure na to look good, to always look good?
Well, syempre, sa aming mga artista, lalo na kami mga veterano na sa industriya, kailangan talagang pangalagaan mo yung balat mo dahil yan yung pinakikita mo sa mga tao, yan yung makakapag-inspire sa kanila. Kailangan maayos ka palagi. Syempre, tinanggap na namin yung pressure na nandyan and buti na lang merong mga produkto na katulad nito na makakatulong sa amin na, alam mo yun, kahit pa paano ma-reverse yung aging, mapangalagaan yung balat at alam mo yun, hindi siya, kasi lalo na yung mga deadly UV rays talagang nakaka-apekto sa pagtanda ng balat, sa pagkulubot at pagkakaroon ng sunspots. So, masaya na merong mga ganitong mga produkto na tumutulong para hindi mangyari sa atin. And yung last question ko, sa speech kanina ni Ma'am Rhea, she calls you one of the best actors. When people call you best actor, ano yung parang may pressure ba yun or may responsibility ba yun as an actor na kasama? May pressure, syempre, pero ako ayokong magpa-apekto dun sa pressure. Basta kung ano yung trabaho na ibigay sa akin, ano yung obligasyon at responsibilidad, ibinabalik ko lang sa kanila yun dahil yun ay trabaho binigay sa'yo, ibig sabihin nagtiwala sila sa'yo. Kumbaga, kailangan ibalik mo sa kanila yun ng 100% or kung pwede, mas sobra pa para, alam mo yun, bilang pasasalamat din dun sa tiwala na at opportunity na binigay nila sa'yo. Thank you. Thank you po. Maraming salamat, Sir